Salamat sa tanging ngalan po ng aming Panginoong Jesus at ang lahat ko'y magsabi na Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon sapagkat mabuti po ang ating Panginoong Diyos. Maaari na po kayo maupo. Tayo pa rin po ay nasa Christ at the Center Sermon Series na pinamagatang The Messiah According to Isaiah. Pag naririnig po natin yung katagang Messiah, no, ito po ay nangangahulugan ng promised anointed one, no, or Christ, the Savior. At dito nga sa aklat ni Isaiah, makikita natin ang ating tagapagligtas, ang Mesyas, ang pinangakong pinili upang ang sangkatauhan ay kanyang iligtas. Sa pamamagitan niya, maliligtas ang sangkatauhan. At tunay nga dahil sa kanyang biyaya at pagpapala, nararanasan natin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Sa araw na ito, extra special po yung ating celebration sapagkat ngayon po ay hindi lamang Lord's Day, kundi Mother's Day. Kaya sa lahat po ng mga mothers na nandito ngayon, kami po ay natutuwa, nakasama namin kayong sumamba. At pwede po ba niyong batiin yung mga mothers sa inyong katabi? Sabihin niyo po, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! At kung kayo man ay nalungkot sa inyong araw kasi may pangit na nangyari o na-disappoint kayo o hindi nangyari inaasahan ninyo o hindi man lang kayo binati ng inyong mga anak o meron nangyaring hindi maganda o merong nagpapalungkot sa inyo, nawa ang Panginoon bigyan kayo ng kagalakan para sa araw na ito. At alam nyo ba na maging ang salita ng Diyos, ina-affirm yung mga mothers, yung mga ina. Nais ko pong basahin sa inyo, mismo rin po sa aklat ng Isaiah, no, sa 66 verses 12 to 14, na inihambing ng dakilang Diyos ang kanyang sarili sa mga ina. So sa mga ina na nandito ngayon, no, kahanga-hanga na kasi ang Diyos natin na mabuti, no, na dakila, inihambing niya ang kanyang sarili, no, sa mga ina na katulad ninyo, sa kanyang pagkalinga at sa pagtupad niya ng kanyang mga pangako, no, sa kanyang bayang Israel. Sabi po sa Isaiah 66 verses 12 to 14, no, pakinggan po niyo mabuti. Sabi ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang kasaganaan. Ito po yung pangako ng ating Panginoon sa bansang Israel. Sabi niya, padadalhan kita ng walang hanggang katapusan. Ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa iyo tulad ng umaapaw na ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaluin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Tuloy nga po sa kadakilaan ng Diyos na ihambing niya ang kanyang sarili, ang paggawa ng pagpapala, pag-aliw at pagkalinga sa isang ina. At ang sabi pa ho ni Yahweh sa verse 14, ikaw ay magagalak kapag ka nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong si Yahweh ang tumutulong sa mga sumusunod sa akin at siya rin nagpaparusa sa mga kaaway. Mabuting tunay ang ating Panginoon. Siya'y mabuti, nararanasan ng mga masunurin sa Kanya, at siya rin naman ay nagpaparusa sa mga sumasaway o kaaway ng ating Panginoon. Pero ang Diyos na dakila ay pinaparangalan din naman ang mga ina na katulad nyo, katulad ng ating nabasa sa mga passage na iyon. At nawa nga po katulad ng kanyang pangako sa bansang Israel, tandaan po natin, hindi lamang siya nangako sa bayang Israel, meron rin po siyang exclusive na pangako sa mga nanampalatayang katulad nyo sa atin sa church na ito. Pero huwag niyong kakalitaan ang mga pangako ng Diyos noon pa man sa lumang tipan sa kanyang bayang pinili bago man tumalikod sa kanya, ay kanyang tutuparin at marami pa siyang tutuparin sa hinaharap. At ang title po ng ating message ngayon ay A Servant High and Lifted Up. A servant high and lifted up. Mula po sa Isaiah 52:13 to 15. Nawa nga po sa umaga na ito, makita natin kung gaano kadakilang ating Panginoon. Siya po'y itinaas sa pinakamatayog na kalagayan, patunay na siya nga ang Diyos, siya nga ang Panginoon, siya nga ang Mesyas, siya nga ang pinili, pinangakong tagapagligtas. At ikaw ay may pag-asa dahil sa Kanya. Nawa ang pag-asa na yan
kaaliwan na yan, ang pangako na yan, ay maranasan po ng bawat isa sa atin. At yamang si Jesus ay ating Panginoon, siya ang ating pag-asa. Paano natin magagawang ipamalita siya, ang mensahe niya, ang kanyang ministry na iniwan sa atin, na gayon din naman maakay ang iba sa Kanya upang sila din ay maligtas, upang mamasdan ang Kanyang katakilaan na siya'y talagang itinanyag ng ating Panginoon. Patutuhan po natin ang tatlong prinsipyo na ito. Una po, behold the supreme exaltation of the servant Messiah. Behold the supreme exaltation of the servant Messiah. Pangalawa po, understand the shocking semblance of the servant Messiah. Understand the shocking semblance of the servant Messiah. Pangatlo po at panghuli, uphold the striking message and ministry of the servant Messiah. Uphold the striking message and ministry of the servant Messiah. Nawa nga po ang dalangin ng iyong lingkod, mamasdan natin. Makita talaga natin kung sino siya. Alam po ninyo kung alin po yung focus natin, yan po ang magdidikta sa takbo ng ating kaisipan. Yan rin po magdidikta sa ating damdamin. Kung sa nakaraang mga araw, lagi kayong lugmok sa inyong damdamin ng kalungkutan, binabalot ng matinding kalungkutan ng iyong mga puso. Marahil dahil yan sa inyong mga bagay na pinag-iisipan. Ano ba yung focus ninyo? Sa umaga na to, nawa tayo po'y ma-focus sa katunayan na ang Diyos po ay dakila. Ang ating Mesyas, ang ating Panginoon, the servant Messiah is indeed supreme in His exaltation. Nawa nga po ikaw at ako makita kung sino nga ang ating Panginoon at tagapagligtas. Behold, masdan ang katanyagan ng ating Mesyas. Behold the supreme exaltation of the servant Messiah. Ang sabi po sa verse 52 na ating binasa kanina, behold, my servant will prosper. So, yung word na prosper dito, ang ibig sabihin, Jesus will succeed. The perfect plan and purpose of God, why He was sent, will succeed. Will be accomplished. At tunay nga po, ang Panginoon ay tinapos niya ang kanyang misyon, at ang purpose niya, bakit po siya ipinanganak sa mundo na ito. Kaya nga po, tunay nga po naganap, katulad po ng sinabi, inihula ni Isaiah 700 years before po maganap to sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, He will be high and lifted up and greatly exalted. 700 years ago, nang isinulat ito ni Isaiah, sinabi na niya, He will be high and lifted up. Ang sabi po ng mga scholars, ang ibig sabihin ng He will be high, He will be resurrected. And indeed, Jesus resurrected. At ang sabi niya, and lifted up, He will ascend into heaven. And indeed, He ascended into heaven. At ito pa ho ang mangyayari sa ating Panginoon sa inaharap, and greatly exalted. Indeed, He was greatly exalted at mamamasdan niya ng marami sa inaharap. Sa mga taong nananalig ngayon, tinatanggap natin na tunay na siyang dakila. Pero sa mga taong hindi pa nananalig sa Kanya, whether they like it or not, sila'y maniniwala sa Kanya. Opo, lahat po ng nilalang ay maniniwala sa Kanya. So, Pastor Joey, dahil maniniwala sila, di maliligtas sila. Hindi po. Alam niyo ba na maging ang Diablo at ang kanyang mga demonyo ay naniniwala rin kay Jesus? They believe who Jesus is. That He is Lord, He is the Messiah. Kaya nga winawasak nila, sinisira ang ating Panginoon Jesus, ang Eklesiya at ang bawat isa sa atin na nananalig. Pero bakit lahat ay maniniwala? Kasi makikita na nila kung sino nga ang Panginoong Diyos na tagapagligtas. Nawa nga po sa umaga na ito, atin pong yakapin ang katotohanan ng mga bagay na ito. Ano po yung halaga nito sa iyo at sa akin? Ibig sabihin, kung 700 years before ito mangyari, inihula ni Isaiah, lahat ng mga inihula at pinangako ng Diyos tiyak na magaganap. Alam po niyo, mahalaga yung tinatawag ng perspective, yung tamang view. Kasi po,
Sa dami ng pagdadaanan natin at pinagdadaanan natin, kung hindi po natin lalagpasan yung nararanasan natin at nararamdaman natin, tiyak malulugmok po talaga tayo sa pagkabigo at pagkalungkot sa buhay. Ang daming paraan lamang upang tayo po'y makapagpatuloy at tunay na po maging matagumpay yung buhay natin, ay makayanan nating tanawin yung katotohanan na ang Diyos po ay mabuti, tapat, sa lahat ng kanyang pangako, lahat ng ito'y magaganap. The Lord is faithful and true to His promises. He is a covenant-keeping God. At katulad ng kanyang pangakong Mesyas, Kristo, tagapagligtas, isinugo niya, katibayan na ikaw at ako'y tunay niya na mahal. Katibayan na siya'y mabuti. Katibayan ang kanyang kalulatian ay mamamasdan. Una ng lahat ng mananalig sa Kanya at lahat ng makakita sa Kanya pagdating ng tamang panahon. Nawa nga po, bigyan tayo ng pananampalataya ng ating Panginoon para maniwala sa Kanyang mga salita. Maniwala kay Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Maniwala kay Jesus na siyang ating tagapagligtas. He will be high and lifted up and greatly exalted. Kung isipin natin parang redundant, di ba? Pero ito po yung progress ng katotohanan kung gaano kadakila ang Mesyas na isinugo ng ating Panginoon. At siya po'y tunay na dakila. Nawa nga po yung kadakilaan ng ating Panginoon, katulad po ng mga inaawit natin kanina na wala siyang katulad. Duman man tayo sa maraming pagsubok at pagdurusa, tayo'y patuloy na aawit, magpupuri sa ating Panginoon. Sapagkat karapat dapat nga po talagang papurihan, pasalamatan ang ating Panginoon. Dakila po ang ating Panginoon. Kung kaya nga po maging si Apostol Pablo, sinabi niya sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11, "Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Maliwanag ang salita ng Diyos. Na lahat daw po ng nilang sa langit at sa lupa, sila po ay luluhod sa ating Panginoon. Maging daw po, ang sabi, hindi lang po heaven and earth and under the earth. At ang sabi po sa verse 11, every tongue confess. Walang mga labi ang hindi po magsasabi na siya ay Panginoon. Lahat po'y magkukumpisal at sasabihin, siya nga ang Panginoon. Ikaw nga ang Panginoon, aming Panginoong Jesus. Para daw saan? Sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Lahat po'y luluhod. Ngayon po tayo po'y lumuluhod. Ang iba sa atin, literal, lumuluhod sa ating personal quiet time sa Panginoon, sa ating pananalangin, sa ating pagsamba. Pagpapakumbaba, ibig sabihin pagpapasakop sa Kanya. Pero darating ang panahon, sa ayaw at sa gusto ng mga tao, sila ay luluhod sa ating Panginoon. Lahat ng mga bansa, lahat ng mga hari, lahat ng makapangyarihan, luluhod sa Kanya. Kaya nga mapalad tayo na hindi pa man natin siya nakikita ay nananalig na tayo sa Kanya. At yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesus, mapalad ang mga nananalig na nanampalataya kay Jesus kahit hindi pa siya nakikita. Tunay nga pong mabuti ang ating Panginoon. At nawa nga po ang kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon ay mamasdan natin at makita. Sa biyaya ng Diyos nawa, He will reveal Himself unto you. Na wala pong ibang kagandahan, no, ang magpapatibok ng iyong puso o magpapakilig sa iyo kundi ang kagandahan ng ating Panginoon. Nawa mamangha tayo at tunay nating masdan kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kabuti. Alam po niyo, kulang ang ating buhay sa mundo na ito upang lubos natin siyang makilala. Kung kaya nga ba, hindi ba natin sinasabi sa ating motto bilang church, know Christ and make Him known, to know Christ. Alam po niyo, kulang po ang ating buhay upang lubos natin siyang makilala.
At nawa nga pumamasdan natin kung gaano siya kadakila, kung gaano siya karapat-dapat papurihan, pasalamatan, nang sa ganun sa ating pong pag-aawitan, sa ating pong pagpalakpakan, pagtaas ng ating kamay, sa ating pagtugtog, sa ating pag-awit, sa ating pagsamba sa Kanya. Tunay nga po ang lahat ng iyan ay expression po ng ating pagkakilala sa Kanya na siya'y dakila talaga, na siya'y mabuti, karapat-dapat papurihan, karapat-dapat pasalamatan. Mga kapatid, behold the supreme exaltation of the servant Messiah. Ang dakilang Diyos, nagkatawang tao, upang ipamalas ang kanyang kadakilaan, upang tubusin ang katulad mo. Kung titignan natin ang ating mga sarili, hindi man tayo karapat-dapat Pero ang dakilang Diyos, binabuti niya na tubusin, iligtas ang katulad mo at katulad ko. Kaya nga po nawa, sa kabila ng kadakilaan ng Diyos, maunawaan natin ang kanyang pinagdaanan sa mundo na ito. Church, understand the shocking semblance of the servant Messiah. Understand the shocking semblance of the servant Messiah. Bakit po shocking semblance? Hindi po natin maunawaan, naiisip kung gaano po ang sakripisyong pinagdaanan ng salita ng Diyos. Pero pakinggan po natin mabuti kung paano po inilarawan sa pamagitan ng sulat ni Isaiah, kung ano po pagdadaanan ng ating Panginoon. So verse 14, ang sabi niya, just as many were appalled at you, just as many were shocked at you, referring to Jesus the Messiah, the Christ. Sabi niya, my people, so his appearance was marred more than any man. Halos hindi siya makilala bilang tao dahil sa kanyang pagdaraan ng pagdurusa. And his form more than the sons of men. Napakaikli, napakapayat, pero sa mga susunod na verses, i-illustrate pa ni Isaiah kung gaano po nagdusa ang ating Panginoon. Pero sa umaga po na ito, nais ko pong unawain natin na labis na naghirap ang ating Panginoon para lang tubusin ka. Tubusin. Sa umaga na to, recall natin ano ba yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Bakit shocking semblance ng servant Messiah ang pinapaalala sa atin at pinapaunawa? Ang sabi sa history, ang pinakamalapit na paglalarawan sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesus ay yung ginawang pelikula ni Mel Gibson. Alam po ninyo, physically, beyond imagination yung pain na naranasan ng ating Panginoon. Siya po ay hinugupit, yung Roman whip na tinatawag. Hindi po ordinaryo yung pinanggugupit sa ating Panginoon. Kasi yung Roman whip na yon, yung flagellum na tinatawag, sa dulo nun ay may mga talim. May mga bones sa dulo yun, may mga metal, na kapag ka hinampas sa iyo, kakapit yun sa laman ng tao, at paghila, kasabay nun ang laman na matatanggal. Sa batas ng mga Hudyo, 39, 40 lashes yung paghampas nila. So minana yan ng mga taga ng Rome sa kanyang uri ng pagpaparusa. Pero alam po nyo, hindi natin talaga alam kung ilan yung hagupit, yung lashes na tiniis ng ating Panginoong Jesus sa mga panahon. Kasi hindi naman po mga Hudyo, mga Roman soldiers. At marahil nung nabigyan sila ng pagkakataon para parusahan ng isang Jesus na hindi naman nila kakilala. Nag-enjoy sila. Ang mga sadistang mga sundalo na ito, hindi mabilang kung ilang beses nang hinagupit ang ating Panginoon. Kung ilang beses humagupit sa katawan ng ating Panginoong Jesus, marahil sa mukha, sa kamay, sa likod, sa tiyan. At bawat paghugupit at paghugot ng latigo, ang mga laman ni Kristo ay sumasakit. Ayon po sa history, na yung mga iba po na dumaranas nito, na-expose po maging ang internal organs nila. Kaya sila namamatay doon pa lang sa paghagupit sa kanila. Marahil hindi natin mabilang kung gano'n nagdusa ang ating Panginoon. Yan po yung isa lamang sa kanyang pagdurusa. Marami pa po pagdurusa. Siya po ay hari ng mga hari, pero pinurunohan po siya ng koronang tinik.
Hindi natin alam gaano kalalim tumusok sa kanyang mga bungo ang koronang tinik na ito. Ang dapat sa ating Panginoong Sus, ipanganak, umupo sa trono, sa palasyo, koronohan ng ginto. Pero tiniis niya, kinoronohan siya ng tinik. Kaya ang sabi ni Isaias, halos hindi siya makakilala. Ito pong dinipig sa The Passion, kaya close lang yan kasi hindi talaga natin nakita gaano nagdusa ng ating Panginoon at nagpakita na napakalakas niya physically. Tiniis niya ang lahat ng ito nung maging yung pagkapako niya sa krus. Tumagos po sa kanyang wrist yung malaking pako, hindi po sa palad kundi sa wrist, sa kamay at sa paa. Hindi siya makakilala. At sabi nga po ng iba, pag ikaw ay naliligo sa sarili mong dugo, talagang hindi ka na makikilala. Imagine niyo ang pagdurusa ng ating Panginoon. Not to mention with all the insult, the betrayal, the denial that Jesus experienced. Beyond imagination, yung physical pain na naranasan ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Isaiah, walang katulad yung kanyang naranasan na halos hindi na siya makilala bilang tao. Itinuring siyang parang hayop. Ganun na po yung description sa kanya. Talaga kasi tinatay siya parang kriminal dun sa krus ng Kalbaryo. Tinis niya para sa iyo at para sa akin. Kaya nga paalala as we understand the shocking semblance of the servant Messiah, may we ask ourselves, Jesus took the penalty of your sins. He died on the cross just like a criminal. By the way, sa mga video, sa picture, may saplot pa, di ba? Sa totoong buhay, walang saplot ang mga pinaparusahan na katulad ng ating Panginoon. Hugot-hubad po. Kaya imagine niyo yung kahiyan ng pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya ang challenge sa atin, kumusta tayo? Ano ang kaya niyong pagdaanan para patunayan na mahal niyo nga ang Panginoon? Si Jesus, mahal niya ang Diyos Ama. At dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin, tiniis niya, sinunod niya ang Ama hanggang kamatayan sa krus. Isang kagilagilalas, karimari-maring na kaparusahan na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya tinatanong mo, ang Panginoon marahil o iba, karapat-dapat ba ako sa pagdurusang pinagdaraanan ko ngayon? Karapat-dapat ba ako sa treatment na binibigay sa atin? Ang tanong, karapat-dapat ba si Jesus para pagdaan yun? Pero nais kong ipaglawa sa inyo, more than the physical pain that Jesus experienced, is the pain of knowing that the sin of the whole world was imputed upon Him. Paano po in-express ng salita ng Diyos yung sakit at hirap na inako niya ang kasalanan ng mundong ito? Sabi po sa Matthew 27 verse 46, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken? Higit po sa physical pain, naramdaman ng ating tagapagligtas at Panginoon na malayo sa Ama. Kaya nga po nasambit niya, my God, why have you forsaken? Ang message ay Panginoong Diyos. Tayo, yung mga pains, yung being forsaken, bigat, ang hirap, di ba? Pero unimaginable ito sa isang Diyos na katulad ni Jesus. Bakit? He is the Creator and nothing was created because of Him. Ang lahat ay na-create sa pamagitan niya. Siyang Creator.
And He limited Himself by becoming part of His creation. Ay, bahagi siya ng creation na ito. Kaya nga takang-taka ang mga anghel. Paano nangyari yun ang Creator naging creature? At ginawa siyang ganito. At ang sabi ng Panginoong Jesus mismo, Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? At marahil yan ang dalangin, sigaw ng bawat isa sa atin. Kaya nga pang sabi ng salita ng Diyos, walang pinagdaanan ang Panginoong Jesus sa mundo na ito na hindi pinagdaanan ng mga tao. Actually, higit pa. Kaya nga nauunawaan ka ng ating Panginoon. Nauunawaan niya ako. Muli kong tanong sa inyo, dakila ang Diyos, hindi karapat-dapat ang kanyang pinagdaanan, pero ginawa niya yun bilang pagsunod sa Diyos Ama, bilang pagmamahal, at upang magkaroon ka ng kaligtasan at ako. Anong kaya mong isakripisyo para sa ating Panginoon? Kung kaya nga tayo, bagaman mahirap sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, sa gawain ng Panginoon, hindi po biro. Pero bakit natin ito kayang pagtiisan? Kasi nauna na ang ating Panginoon. At hindi po kagulat-gulat na biglang ating Panginoong Jesus. Ito'y inihula na, nakapangako yan, yan ang pagdadaanan ng Mesyas. Pero yan pa rin po'y sinunod niya, ginawa niya, alang-alang sa kaluwalhatian ng Ama para ikaw at ako'y magkaroon ng tunay na kaligtasan. Mga kapatid, may we realize, may we understand the shocking semblance of the servant Messiah so that you and I will never give up. That you and I will never give in to sin. Kaya nga po, huwag nating pagluruan ng kasalanan. Napako si Jesus sa krus, hindi dahil sa pinako ng mga Romano. Kusa niyang ibinigay niya kanyang buhay, napako siya doon dahil sa kasalanan. Because of sin. Kaya nga bakit tayo magpapatuloy sa kasalanan? Kaya kayo o tayo na nag-excuse na okay lang magkasala kasi makasalanan ako. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Ang kasalanan mo at kasalanan ko, nagpako kay Jesus dun sa krus. Kaya nagsabi ng salita ng Diyos, sa tuwing tayo nagkakasala, para bang muli natin siya ipinapako. Huwag natin isusuko ang kaligtasan na tinanggap na natin, ang kabanalan na atin nang minana sa Kanya. Hinubad na natin, no? O inako na ni Kristo yung ating mga kasalanan at binihis niya na sa iyo at sa akin ang nalig sa Kanyang kabanalan niya. Tiniis niya lahat yan sa Kanyang pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan kung gaano nagdusa ang ating Panginoon katulad ng inihula. Kung kaya nga, let us uphold the striking message and ministry of the servant. Hindi nagdusa ang Panginoon na parang wala lang. Actually, yung ministry ng ating Panginoong Jesus ay nagpapatuloy ngayon. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, ipinagkasundo tayo ng Diyos, mga makasalanan, sa isang banal na Diyos, ipinagkasundo niya tayo upang tayo magkaroon ng kaligtasan. At gayon din naman tayo ngayon, may mga bagong ministry of reconciliation na tinatawag na ating ipagkakasundo ang mga taong makasalanan sa banal na Diyos. Kaya nga natin dinadala si Jesus ang mensahe niya sa mga makasalanan upang gayon din naman sila magkaroon ng pananampalataya at maranasan nilang pagliligtas ng ating Panginoon. Wala pong ibang pag-asa ang sangkatauhan liban sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po lahat ng humahamon sa Diyos at sasabing hindi totoo ang Diyos, hindi naman tagapagligtas si Jesus, hindi naman siya totoo, tao lang siya. O iba naman nagsasabi, Diyos lang siya. Makinig po kayong mabuti. Si Jesus po ay perpektong Diyos at perpektong tao at the same time. Hindi yan malirit ng ating kaisipan kasi wala pong talagang katulad niya. Yung tinatawag na hypostatic union, yung pagsasanib ng 100% na Diyos at 100% na tao kay Kristo, hindi yan maabot ng ating kaisipan. Pero paano nangyari yung Diyos siya eh? At maging po yung mga marka
no, ng kanyang pagdurusa, yung mga butas, no, sa kanyang mga wrist, sa kamay niya, sa kanyang paa. Butas sa kanyang tagiliran. Taglay-taglay niya yan, pagpakailanman, paalala ng kanyang sakripisyong ginawa. Tayo ngayon, ipinagkatiwalaan, iniwan ni Jesus ang kanyang mensahe at ang kanyang ministry ng pagliligtas. Nawa gawin natin ang lahat upang maihatid ang kanyang mensahe, ang mabuting balita ng kaligtasan at maranasan nawa ng maraming tao ang tunay na kaligtasan. Si Jesus nang siya po ay nabuhay sa lupa na ito, binasa niya mismo ang inuhula ni Isaiah sa chapter 61 verse 1 to 3. Kung nandyan po ang inyong Bible, muli buksan po ninyo Isaiah 61 verse 1 to 3. Ganito po ang sabi at binasa ng ating Panginoong Jesus. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. It will be a glorious light, will be seen and experienced by those who will believe in Christ. Kaya nga po, hindi po tayo magsasawa na ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Ang katotohanan na walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus na siyang ating Panginoon. Church, uphold the striking message and ministry of the servant Messiah. Tunay nga po ang mensahe ng Panginoon, ang mabuting balita sa pamamagitan ni Kristo Jesus, patuloy nating ipahayag. Let us declare the truth of the gospel. And at the same time, let us demonstrate the power of the gospel in our lives. Hindi po bigo ang ating Panginoong Jesus. Hindi po siya naglaro dun sa krus ng Kalbaryo para pagdaanan lahat ng pagdurusa, tapos para tayong mga bigong mamumuhay sa mundo na ito. Meron po tayong tagumpay sa Kanya. Ilang beses po dun sa sinabi sa Isaiah, yung ating mga pagdurusa, ating mga kalungkutan, papalitan niya ng pag-asa at kaligayahan. Ng karangalan, ng iyong kahihiyan ay gagawin niyang karangalan niya. Dakila po ang ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po tayo manghihinawa, mahihiya, naialok, ipahayag ang mabuting balita sa mas marami pang mga tao. Church, behold the supreme exaltation of the servant Messiah. Understand the shocking semblance of the servant Messiah. Uphold the striking message and ministry of the servant Messiah. Magwawakas po ko sa sinabi ni Paul, buong sinabi niya sa chapter 2 ng Philippians. Makinig po kayo mabuti. Philippians chapter 2 verses 1 to 11. So there is any encouragement in Christ. There is encouragement in Christ. Any comfort from love, we are comforted by His love. Any participation in the Spirit, because of the Spirit of the living God, we participated in the family of God and we are one in Christ. Any affection and sympathy we have received, affection, love, mercy, and sympathy from our God. Complete my joy, ang sabi po ni Paul. Complete my joy, how? By being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. As a church, Paul is saying to complete this joy, let us be one because of what Christ has done on the cross. Verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit,
Huwag daw po tayong maging makasarili at huwag tayong gagawa ng anumang pangkasariling bagay lamang at huwag daw po tayong maging mayabang. But in humility, count others more significant than yourselves. Ituring daw natin mas mahalaga pa ang iba. Let each of you look not only to his own interest, huwag lang daw natin iisipin kung anong mabuti para sa atin, but also to the interest of others. Yan po yung inaasahan na pagbabago sama-sama bilang mga anak ng Diyos. Ano pa ho? Verse 5, have this mind among yourselves. Ito daw po ang ating maging kaisipan katulad ng ating Panginoong Jesus, which is yours in Christ Jesus. What? Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Bagaman daw siya po ay Diyos, kapantay ng Diyos, hindi niya itinuring na siya'y kapantay ng Diyos. Ibinaba niya nga ang kanyang sarili, katulad ng ating pinag-usapan kanina. Ibinaba niya sa pinakamababang kalagayan. Isang alipin, pinarusahang tulad ng isang kriminal. But he emptied himself. He emptied himself. Kusa niyang ginawa ito by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Kanyang ka-obedient ang ating Panginoong Jesus. Sumunod siya sa Ama hanggang dun sa kahiya-hiya pagdurusang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Susunod ba tayo sa Panginoon? Katulad ng ating Panginoong Jesus. Verse 9, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. And church, there will be a time we will see Jesus face to face, and definitely you and I will be in awe. We will worship Him. We will continue to serve Him. We will glorify Him. Darating ang panahon, makikita natin siya ng mukha. Ang ating Panginoong Jesus na tugmos ating, sasambahin natin siya ng mukha. Siya'y ating luluwalhatiin, mga kapatid. Wala nang pinaka-exciting na magiging event ng buhay ng nilalang na katulad mo na nanali kay Kristo, kundi mga panahon na yun. At ang sabi ng salita ng Diyos, makikita natin siya kung sino talaga siya sa kanyang kalulatian at kanyang kapurihan. Kaya patuloy po natin kilalanin ang ating Panginoon at naway lubos siyang magpakilala sa iyo at para sa akin. At nawa nga po ang mga buhay mo, buhay natin at buhay ko, magpakita kung sino nga si Jesus na siyang ating Panginoon. Kung kaya nga po, dito po sa JCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Shall we bow our heads, shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, would you bless your church, that we will have the faith to see and behold the supreme exaltation of the servant Messiah. Enlighten us with your Holy Spirit to understand the shocking semblance of the servant Messiah. O Lord, give us the confidence and the boldness to uphold the striking message and ministry of the servant Messiah, no other than Jesus Christ, our Lord. Enable us all, O God, that what you have planned, your purpose, your will be accomplished in each and every one of us. We humble ourselves, O Lord. Make us your true servant, obedient,
humble, and true. In Jesus' mighty name we pray, all the people of God say, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Bago po tayo sumamba sa pagbibigay, nais ko na pong i-take ito ng opportunity para tawagin po yung mga mother na nandito. So, ihanda lang po natin, tabi natin yung ating mga offerings para sa ating Panginoon. Pero nais po nating parangalan ng mga ina. Pwede po bang lahat ng mothers, tayo po kayo, punta kayo dito sa harap, and we will pray for you. To all the mothers, dito po kayo sa harap. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon para may panalangin kayo.